Bago ang pagsisimula ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summits ngayong Miyerkules sa Laos, nagpulong ang Pilipinas at Vietnam para mapag-usapan ang pagpapatibay at pagpapalakas ng kanilang strategic at economic partnership. Samantala, kinilala naman ni Pangulong Marcos ang mga OFW sa bansang Laos bilang ambassadors of goodwill dahil sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Itinuon ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang unang pulong nitong Martes sa pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura, kalakalan at kultura na sentro naman sa mga estratehiya para sa usapin ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Isinagawa ang meeting sa unang araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lao PDR bago ang nakatakdang ASEAN Summit doon. Sa bilateral meeting naman ng Pangulo kasama si Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, tinalakay ng dalawang leader ang mga usapin sa produksyon, lalo pat isa ang Vietnam sa pangunahing pinagkukunan ng imported na bigas ng bansa. Habang pinagtibay din ng dalawang bansa ang kanilang kasunduan sa incident prevention sa South China Sea sa gitna yan ng mga pangaharas na ginagawa ng China na pareho namang nararanasan ng Vietnam at Pilipinas. Kaya para kay Vietnam Prime Minister, oportunidad ito para mas mapalawak pa ang kooperasyon at partnership ng dalawang bansa sa mga susunod pang taon. Bago naman matapos ang araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa 400 OFW sa Laos. Kinilala niya ang malaking ambag ng mga Pilipinong manggagawa sa ekonomiya ng Pilipinas. Ikinatutuwa ko rin ang pagpapalakas ng people-to-people relations natin dito sa Laos. Kaya naman, nais kong ipagpatuloy pa ninyo ang pagiging ambassador of Filipino goodwill dito sa bansang Laos PDR. Kaya naman sa pagsisimula ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summits ngayong Miyerkules na dinaluhan ng mga lider ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya, bit-bit nila ang kanilang hangaring mapaunlad pa ang rehiyon. Inaasahang pagpupulungan ng mga kasunduan at mga estratehiya para mapalakas pa ang ugnayan at kaunlaran ng bawat bansa. Target naman ng Pangulo na makahakot ng investors para sa progreso ng Pilipinas. I will meet potential investors, business people, and encourage them to explore the many promising economic opportunities that we have for them in the Philippines. I fully intend to advance Philippine national interests, including that of maintaining peace and security in the region, to strengthen our economy and to ensure the well-being of each and every Filipino. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.